mga organisasyon na may iisang panawagan at iisang tindig at direksyon that Marcos Jr. must go now and the government must be reformed sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, hindi sa karahasan, mapayapa ngunit determinado na pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. I will emphasize that, mapayapa, hindi karahasan, hindi pagpapabagsak sa gobyerno, kundi pagkakaisa ng sambayanang Pilipino na naaayon sa saligang batas at sa ating kalayaan at karapatan bilang sovereign power ng isang republika ang mamamayang Pilipino. So pwede na kong hindi magpiyansa ulit? Hindi ako nanawagan ng pagpapabagsak recorded ito at marami ang nagla-live. Hindi layunin ng grupong itong kampilan na pabagsakin ang gobyerno. Ang layunin natin ay reforma at pagbabago sa gobyerno, sa liderato ng gobyerno, sapagkat ang gobyerno at kapangyarihan nito ay nanggagaling sa mamamayang Pilipino at ang mapayapang pagkilos at panawagan ng naaayon sa soberanya ng mga mamamayan at sa saligang batas bilang sandigan ng sama-samang pagkilos ay hindi pagre-rebelde, kundi iyan ay tinatawag na good citizens duty. Tungkulin ng mga mabubuting anak ng bayan ang pagiging bahagi ng pagbabago at reforma sa isang nabubulok at mali na uri ng pamunuan sa gobyerno. Hindi tayo nagpapabagsak sa gobyerno. Malinaw yon. Para mabigyan ng kaliwanagan kung bakit nabuo ang kampilan at bakit may kampilan ng mamamayan on the occasion of the day before we shall officially commemorate the 1 year of the cross-border kidnapping, abduction, and outright extraordinary rendition na ginawa po ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez at ng kanyang kasabwat na bogus na ICC, ay bibigyan po ni dating Secretary for Political Affairs at naging kongresista na hindi po mahilig sa maleta. Si dating Secretary for Political Affairs at naging congressman from Negros Oriental, si dating Secretary Jing Paras. Bakit may kampilan at bakit natin inaalala ang ligasiya ng isang Pangulong Rodrigo Duterte? Palakpakan po natin si Secretary Jing Paras. Maraming salamat ka Eric. At ako parating nasa likod kay Eric kasi hindi natin malaman kung siya ang object ng karahasan, suppression of ng gobyerno na Marcos Jr. Kamakailan lang pinaharas na naman ang ating butihing si Ka Eric. At mabuti naman maraming mga kaibigan na tumutulong at hindi natin inaatras yung pagtulong sa kung sino man na mga inaapi ng ating pamahalaan ngayon. Mga kababayan, ako po ay bilang chairman ng Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement at presidente ng kampilan ng mamamayang Pilipino. I welcome you all to this National Forum for the pursuit of accountability and reform. Ito po ay ginawa po ng kampilan dahil po gusto natin na magsama-sama muli. The kampilan was organized as an umbrella organization ng mga parallel organizations na may puso at diwa para kay President Duterte at kay Inday Sara Duterte. Iba-iba, mayroon tayong Inday Cares, mayroong Sara All, mayroong Muslim Alliance, mayroong DRT,
mayroong iba-ibang mga MISS or Mayor Inday Sara for Inday Sara supporters dito sa Bicol region. Mayroong mga isda, itong mga youth sector natin. Mayroong mga iba-iba pa. Ngayon, as of today, nasa 20 more or less organizations ang nasasakupan ng kampilan ng mamayang Pilipino. Pinapalakas natin itong mga organization, pinagsama-sama, binubuklod-buklod natin para sa kanya-kanyang lugar sa buong Pilipinas, mayroon na tayong inoorganisa, pinapalawak at ating palakisin pa, mga kababayan. I'd like to recognize also the presence of Attorney Topacio. He is the spokesman of the PDP Laban. Don't forget him in 2028. Andito din si Konsihal, former Kapitan, Cap Rani Lodovico. Magpapasalamat tayo dito sa tao na ito dahil ito yung strongman natin sa Quezon City na tuwing kailangan natin ng tao sa rally, nandyan si Cap Rani. Andito din si Attorney Luna. Andito din, paumanin ko pala, hindi nakarating si Governor Chavit Singson. Pero andito yung dalawa niyang right-hand man, si Mr. Anthony Arellano at sa kanyang si Cathy Arellano. Yes. Marami po tayong mga kaibigan. Mamaya, i-recognize ni Ka Eric kung sino-sinong mga leaders ng mga iba-ibang organization that comprise the kampilan ng mamamayan. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. We're looking at this as a political campaign movement. Kasi nag-announce na ng ating Vice President that she will be running for the presidency. Natural, maski matagal pa yon, ang puso natin ay para sa kanya, hinihikayat natin ang bawat isa na mag-umpisa na tayo to lay the ground for the Vice President to become President. Kaya we registered it in the SEC bilang isang non-stock, non-profit organization. So, it now exists, and kung mayroon man kayong iba-ibang parallel organization sa bawat bayan, bawat syudad, bawat probinsya, pwede natin i-consider ito na maging umbrella ninyo para titingnan natin ang sulong natin papunta sa presidency ng ating Vice President kasalukuyan. Pero marami pa tayong gagawin na suporta sa ating Vice Presidente. Nakita natin kamakailan lang na napakalakas pa ang puwersa ng mga magnanakaw sa House of Representatives. Noong nag-file kami ng impeachment, hindi nila tinanggap. Kami ni Attorney Topacio, Mike Defensor, si Cathy Binag at si Attorney Respicio, si Chavit Singson, hindi tinanggap ang aming impeachment complaint. Ang nakapasa lamang yung hoax na impeachment complaint at saka yung bayan muna. Pero tulad ng hindi katulad ng ginawa nila kay VP Sara, yung impeachment against Marcos doon sa determination of substance ay binabaliwala lamang. Pero dito sa kay Vice President Sara na mas wala man lang basihan, yung kasama nga nila mismo, si Rufus Rodriguez, Congressman, sinabi niya,
na yung mga charges na nakikita na pertaining to the office of the secretary of the department, hindi dapat kasama sa charges. Pero anong nangyari? Tinuloy pa rin at muro-muro na lamang mga kaibigan. 54 ang bumoto. Maski hindi nila inalam ng mabuti kung ano talaga yung mga alegasyon. Kaya nakikita natin, pagdating naman sa next step, and the next step, lutong Macau na rin yan. Kaya hindi natin alam kung anong aksyon ng ating Vice President. Pero palagay ko, hihintayin na lang natin doon sa Senado. Doon ang tunay na labanan. Dahil magkakaroon ng hearing daw dito sa Committee on Justice, pero walang abogado. I-expose lang ni VP Sara yung sarili niya, muro-muro din. So, hindi natin alam kung anong aksyon ng mga advice ng ating mga butihing abogado ni Vice President. But, we need to support her. We need to give her moral support. We need to give her all our, prayers that she will be able to, pass through all these trials. At sa 2027, dyan na tayo bubuelo sa kanyang kampanya para paging Pangulo. So I'm so happy na nandito po kayo lahat. At mga kababayan, sa pag-uwi nyo, let's start the ball rolling. Let's expand our organization. And hopefully, itong kampilan ng mga mamayan will be the umbrella sa lahat nating mga parallel organization sa ating bansa. But before I end, ang ating mahal na Vice President, mayroong message po sa atin. Papalabas natin yung message niya.